Pilipinas, ang oras alas 4:09 ng hapon. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! Thank God it's Friday! Thank God it's Swell Day! Kamusta ang mga yaman-yamanan ngayong araw na to? Ayan. Dumaan Lalo na na. sa mga empleyado ng gobyerno. Bakit? Sana all. Umpisa ngayong araw, matatanggap na nila yung kanilang mid-year bonus. Oo nga. Nako, wag niyo po lustayin, di ba? Sinupin niyo po na mabuti ang inyong mga pinagkakitaan, ang Biruin inyong mga mo, income. Yes. may mid-year bonus ka na, swell day pa today. Oo, kaya pakaingatan po ninyo paldo. yan. Yes, saktong-sakto yan kasi pang tuition daw. Sa darating na pasukan. At syempre, makakasama niyo po ngayong 15 ng buwan ng Mayo. Ako po si Thea Petro Carpuz. At sa ngalan ni Boss Deo Macalma, ito ang inyong lingkod, si Romel Fuertes. Kayo nakatutok pa rin sa ating palatuntunang Break Time. At narito na ang ulo ng ating mga nagbabagang balita ngayong Thank God It's Friday Swell Day. Luzon, naku po, ito naman no. Ang ganda-ganda ng bungad natin, Kaya masaya. nga, Tapos biglang Luzon at Visayas Power Grids muling Ayun. isinailalim sa yellow at red alert. Senador Robin Padilla itinuturing ng NBI na persons of interest sa paglaho ni Senador Bato de la Rosa. Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca sinuspindi ng ombudsman dahil sa nangyaring shooting sa Senado. Hinala ni Vice President Sara na ipupursige ang Tchatcha para magtagal sa pwesto si PBBM. Isinantabi ng Malacanang. Ito nakita ko kanina sa mga stations, iba na naman talaga eh. Halaga ng diesel at gasolina, tataas! Yun. Antas naman ang tubig sa mga pangunahing dam sa Luzon, bumaba. Mid-year bonus sa mga empleyado ng gobyerno matatanggap na umpisa ngayong araw. Mananaya na 50 pesos lang ang pera sa bulsa, nakipagsapalaran sa loto. Ayun, pumaldo ng mahigit 35 million pesos. Uy, sana. Ito talagang sana Oo all. nga. Instant millionaire. O, ano una mong gagastusin kapag ikaw ay pumaldo ng 35 million pesos? Hindi, tataya muna ako. Itataya ko Bago ulit. Hindi, I cross the bridge when I get there. Sa bagay. Mahigit 15 milyong pisong halaga ng shabu nasamsam sa Davao. Suspect, arestado! RH Break Time! Yan ang ating mga headlines. Narito na detalye ng ating mga nagbabagang balita. Sa ikatlong sunod na araw, muling isa sa ilalim sa red at yellow alert ang Luzon dahil sa kakulangan ng supply ng kuryente. Sa Luzon Grid, magsisimula ang red alert mula alas 2 ng hapon hanggang alas 11 ng gabi. Yellow alert naman mula alauna ng hapon hanggang alas 2 ng hapon at magpapatuloy ng alas 11 ng gabi hanggang alas 12 ng madaling araw. Ano ba yan? Kasagsagan ng tulog mo. Hanginit! Paliwanag ng NGCP, isang power plant ang nag-trip dahilan upang mawala na nga abot sa 668 megawatts ng supply ang kuryente. Samantala sa Visayas Grid, magsisimula ang red alert ng alas 3 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi. Habang yellow alert naman mula alas 2 ng hapon hanggang alas 3 ng hapon at magpapatuloy ng alas 10 hanggang alas 11 ng gabi. Inaasahan ang rotational brownout sa iba't ibang lugar sa mga oras na ipatutupad ang red alert. Tapos kinabukasan, umaga-umaga, meron nang kumakatok sa gate or sa pinto, electric bill. Naku po. Ay, ano pa ako sa Lunes ko pa matatanggap. Samantala, magpapatuloy pa ang rotational brownout sa mga susunod na araw. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni National Grid Corporation of the Philippines spokesperson, Atty. Cynthia Alabanza, dahil ito sa kasalukuyang sitwasyon ng mga planta. May ilang mga plantaan niya ang naka-unplanned maintenance shutdown at sinabayan pa ng matinding init ng panahon kung kaya mas tumindi ang konsumo at demand sa kuryente. Dagdag pa ng opisyal nito mga nakalipas na linggo, nalagpasan na din ang gamit ng kuryente noong 2025 kung kaya't naramdaman talaga ang pagpalya ng transmission system at ng mga planta. Pakinggan natin ang kanyang pahayag.
Nako, mukhang magkakaroon ulit for today. Ayan na, nako. Ayun na. Nakakanipis po, meron na pong, nung panahon nangyari yung transmission outage, marami na rin yung naka-unplanned maintenance shutdown. Tapos po, napakainit ng panahon. Sinabayan po Kaya ng nga. kasagsagan Oo. ng gamit ng kuryente. Yes, oo. In fact, within the last week or so, na nagpasan ho natin yung gamit ng kuryente noong 2025. Nako, abiso po sa mga customer ng Meralco, asahan na ang rotational brownout sa iba't ibang lugar ngayong araw dahil sa pagsailalim sa red at yellow alert sa Luzon Grid. Ayon sa Meralco, agad silang nakipag-ugnayan sa mga commercial at industrial customers sa ilalim ng Interruptible Load Program o ILP para tumulong sa pagbawas ng konsumo ng kuryente. Sa ngayon, nasa 250 megawatts na ang nakuha nilang deloading capacity mula sa mga kalahok na kumpanya. Dahil sa patuloy na kakulangan sa supply ng kuryente na ideklara ng NGCP, posible pa rin magpatupad ang Meralco ng manual load dropping o rotating brownout sa ilang lugar. Kabilang sa mga maaaring maapektuhan ang mga bahagi ng Batangas, Bulacan, Cavite, Laguna, Metro Manila, Pampanga, Quezon at Rizal. Samantala, halos 900,000 Meralco customers ang naapektuhan ng manual load dropping kahapon na nagsimula ng bandang alas 3:53 ng hapon. So kung tatakbo ka pala sa mga malls, mahirapan ka rin kasi mainit. Oo. Kasi nagbawas din sila. Ayun na. Pinaigting naman ng PNP ang kanilang pagbabantay sa buong bansa sa gitna ng patuloy na rotational brownout sa ilang lugar. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., inatasan na niya lahat ng foot patrol na mag-ikot partikular sa mga residential at commercial area sa gabi. Ayon sa General, talamak ang kaso ng akyat bahay o panloloob sa mga kabahayan kapag walang supply ng kuryente. Abiso sa mga motorista, asahan na ang muling pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon sa industry source, maaaring tumaas ng 2 piso hanggang 2.50 ang kada litro ng diesel, habang posibleng madagdagan naman ng 75 sentimos hanggang piso 25 sa gasolina. Ito ay batay sa unang 4 na araw ng Mean of Platts Singapore Trading at galaw ng foreign exchange ngayong linggo. 250 to 250. Sus Mario, paano akala natin tuloy-tuloy? Akala na, ko nga, tuloy-tuloy na yung rollback Grabe naman. Pumapalag pa ha? Kaya nga. Sige. At nagbabala ang pag-asa sa posibleng banta ng El Nino sa mga susunod na buwan matapos muling bumaba ang antas ng tubig sa ilang mga pangunahing dam sa Luzon. Ayon sa pag-asa, 79% na mabuo o mabubuo ang El Nino mula Hunyo hanggang Agosto at posibleng tumagal hanggang sa susunod na taon. Dahil dito nangangamba mga eksperto sa posibleng epekto nito gaya ng matinding tagtuyot. Kabilang sa mga dam na bumaba ang antas ay ang Angat Dam sa Bulacan mula 179.12 meters noong Miyerkules. Umaba ito sa 178.85 meters nitong Huwebes, mas mababa naman kumpara sa operating level na 180 meters. Bahagya rin bumaba ang level ng tubig sa Ipo Dam at Lamesa Dam na pareho malaga sa distribusyon ng tubig sa Kamaynilaan. Nakitaan din ang kaparehong pagbaba ang hydroelectric dams sa Northern Luzon, kabilang ang Buklao, Binga, San Roque, Pantabangan at maging ang Caliraya Dams. Ayon sa pag-asa, bagamat maliit lamang ang ibinaba ng mga ito, posible makaapekto ang pagbaba ng level sa produksyon ng kuryente, lalo na ngayon tumataas ang demand dahil sa matinding init ng panahon. Samantala, pinatawan ng Ombudsman ng 6 na buwang preventive suspension si Office of the Surgeon at Arms o OSAA Head Mau Aplaska. Kaugnay ito ng kaguluhan at shooting incident sa Senado na sinundan ng pagkawala ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Matatandang inamin ni Aplaska na siya ang unang nagpaputok ng warning shot laban sa ahente ng NBI sa GSIS building. Samantala, suportado ng mayorya ng Senado ang aksyon ni Aplaska sa nangyaring putukan ng baril noong Miyerkules, Mayo at 13 na umano ay justifiable. Okay, maraming na endanger na kaya kudos po kay Raymond Dadpaas, Giselle Ricafort, sila yung mga italaga nasa natin dyan. frontline din sila di ba? Oo, saludo sa lahat ng mga na taga-industriya na
maaari mo sabihin, isinugal ang kanilang buhay Itinaya para ang kanilang buhay. itinaya ang kanilang Ayan. buhay para lang talagang maibigay sa atin ang akmang balita ng mga sumandaling iyon. Maraming salamat at saludo po sa inyo. Umapila si Senate President Alan Peter Cayetano sa Ombudsman na dapat ding suspindihin si NBI Director Attorney Melvin Matibag. Ito'y kasunod ang anunsyo ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na papatawan ng 6 na buwang preventive suspension si Sergeant at Arms Mau Aplasca ay kay Cayetano para maging patas ang investigasyon at walang manggulo sa pagsisimula ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte sa Lunes ay dapat suspindihin din si Matibag. Just appeal to the Ombudsman, suspend also the NBI Director because he is more a suspect than General Mao dito. We do not want to set a bad example in the independent investigation and we do not want to put the Senate in harm's way. If we tell the OSAA, the Marines, the PNP who are all there, that pagka may armed men all around the Senate, we cannot defend ourselves. Sino po sa inyo mga kababayan, pag may winorningan na kayo na wag na kayong lumapit sa bahay namin, lumapit sila naka full tactical gear at meron pong mahabang armas. Sino sa inyo hindi magve-verbal warning na umatras na kayo? At pag hindi po kayo umatras, sino sa inyo ang hindi magwa-warning shot? At ine-expect nyo kaya nga warning shot ay aalis at uuwi na sila. Pero ano po ang naging reaksyon? Bumaril po paloob ng Senado. It is the first time. Yan ang bersyon ni Senate President Alan Peter Cayetano. Flash Report. Flash Report! Samantala, panibagong record low sa palitan ng piso laban sa dolyar na itala na sa 61 and 72 pesos. Kaya yung dolyar mo dyan, Miss Tay, Hinahanap ko nga kung nasan. Nalustay ko na yata. Ilabas-labas mo na. Wala na ako mailalabas. So, pagpasensya, pasintabi, pero maswerte yung mga nagre-remit. Diba? Nakakatanggap ng remittance abroad na yan ang palitan. Pero tayo, na kinakailangan mamili ng at mag-angkat ng mga produkto in the long run, in dollars. Yes. In the long run, hindi yan maganda para sa ekonomiya ng bansa. Makaka-apekto talaga yan sa ating ekonomiya. Kaya naku po, sana makarecover na tayo. At eto pa. Tuloy pa natin ang pagbibigay ng detalye ng ating balita. Hinamon ni Ombudsman Boying Remulla si Senator Ronald Bato de la Rosa na magpakatapang bilang dating pinuno ng Philippine National Police. Sa press conference sa Ombudsman, patanong na sinabi ni Ombudsman Remulla kung ganito ba ang dapat na isang iniidolo ng bansa. Giit niya, harapin nito ang kaso laban sa kanya. Narito ang bahagi ng pahayag ni Ombudsman Boying Remulla. Sagutin mo yung mga, sabihin mo kung wala ka talagang kasalanan, harapin mo. Anong klaseng tao yan? Di ba? Ganyan ba dapat maging senador natin? Tumatakbo sa batas? Is that the hero we want to portray? Diba? Managot siya, harapin niya lang ang mga panata at sagutin niya na maayos kung wala talaga siya kasalanan. Flight is indication of guilt. Diba? That's a very basic tenet of criminal law. Flight is an indication of guilt. Samantala, binanggit din ni Remulla na kasama sa iniimbestigahan sa nangyaring putukan sa Senado sina Senator Jinggoy Estrada at Senator Robin Padilla. Iginit naman ng National Bureau of Investigation na si Senador Robin Padilla ang dapat tanungin kung nasaan ngayon si Senador Ronald Bato de la Rosa. Ay kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, si Padilla kasi ang sinasabing huling nakasama ni de la Rosa bago tuluyan nawala, naglaho, umalis sa loob ng gusali ng Senado. Sa ngayon nakipag-ugnay na ang Bureau sa Department of Justice kung ano ang kanila magiging susunod na hakbang. Nanindigan naman si Matibag na walang anumang utos si Pangulong Marcos na lusubin ng Senado at arestuin si de la Rosa kamakalawa ng gabi.
Samantala, itinuturing ni Senator Robin Padilla na person of interest o itinuturing si Senator Robin Padilla na person of interest sa investigasyon tungkol sa kinaroroonan ni Senator Bato de la Rosa. Ito ang pahayag ni National Bureau of Investigation o NBI Director Melvin Matibag matapos makaalis si de la Rosa na umano'y kasama ni Padilla na lumabas sa Senado. Ayon kay Matibag, si Padilla ang pinaka-person of interest kung nasaan si Senator Bato dahil na-identify umano na siya ang kasama. Samantala, naniniwala si Matibag na maaaring ginamit ang kaguluhan at putukan sa Senado bilang diversion upang makatakas si De La Rosa. Ipinapaubaya naman ni NBI Director Attorney Melvin Matibag kay Pangulong Marcos ang kanyang magiging kapalaran kasunod ng panawagan na siya ay alisin na sa pwesto. Kasunod dito ng shooting incident sa loob ng Senado para umano arestuhin si Senador Bato de la Rosa kamakalawa ng gabi. Ayon kay Matibag, prerogative ni Senador Amy Marcos ang hiling nito sa kanyang kapatid na siya i-relieve sa pwesto. Gayundin, si Atty. Emetrio Dongallo Jr. rep ng NBI NCR at si Atty. Jerome Bomidiano ng Organized and Transnational Crime Division. Pero pagsalag ng direktor, magsisilbi siya sa pleasure ng appointing authority at patuloy niyang ginagampanan ang mandato ng Bureau. Nanindigan din si Matibag na walang utos si Pangulong Marcos na arestuhin si Senador Bato de la Rosa nang sumiklab ang tensyon sa Senado. Sa iba pang balita, ipinaliwanag ni Senator Jinggoy Estrada ang viral video kung saan maririnig siyang sinasabing itago ang CCTV matapos ang insidente ng putukan sa Senado. Ayon sa senador, ang tinutukoy niya ay ang pag-secure sa CCTV footage na maaaring magsilbing mahalagang ebidensya sa insidente. Anya, nauna nang ipinag-utos ni Senate President Alan Peter Cayetano na i-secure ang footage habang nagtatanong naman si Senator Loren Legarda kung nahagi ng CCTV ang pangyayari. Gate ni Estrada, malinaw ang konteksto ng usapan at walang ibang kahulugan ang kanyang pahayag. At sa kaugnay na balita, dapat lamang na isa publiko ang CCTV footage sa lugar kung saan nagkaroon ng putukan noong Miyerkules ng gabi sa ikalawang palapag ng Senado. Ito naman ang paniniwala ng Senador Jinggoy Estrada na inakusang ipinatatago ang CCTV footage. Ayon kay Estrada, walang problema sa kanya na ilabas sa publiko ang footage upang makita kung ano talaga ang nangyari. Ihimukin din niya ang bagong liderato ng Senado na pinanguna ni Senate President Alan Peter Cayetano na ilabas sa publiko ang CCTV footage noong gabi ng Miyerkules. Kaugnay pa rin ng balitang yan, mahalaga na ma-preserve at ma-secure ang lahat ng video footages sa nangyaring gulo sa Senado kabilang ang pagpuslit, papasok at palabas kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Giit ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya, ang mga CCTV at video footages ay matitibay na ebidensya sakaling magkaroon ng independent investigation ng mga otoridad. Sabi ni Sendanya, daig pa ang magic sa misteryosong pagpuslit ni Senate President Alan Peter Cayetano papasok ng Senado dahil isang boto rin si Bato sa pagpapatalsik kay Senate President Tito Soto. Isa ring magic, anya, na parang bula na naitaka si Bato para naman matakasan ang pag-aresto sa kanya sa kasong crime against humanity na kinakaharap din ng kanyang amo na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Anya, dapat may managot kung totoong isang orchestrated attempt ang baarilan para lang patakasin si Senator Bato. At sa ibang balita naman, nanguna si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. bilang highest rated national official. Ito'y sa pinakabagong Boses ng Bayan nationwide survey ng RPMD Foundation. Isinagawa ang survey noong April 1 hanggang 8 para sa 5,000 respondents. Nakamit ni PBBM ang pinakamataas na Index of Governance na 57%, kalakip ang 56% na trust at 58% na approval ratings. Bagyang mababa naman sa 54% IOG. Ang nakamit ni Vice President Sara Duterte na may 57% na trust at 51% approval ratings. Pinakamalakas pa rin ang suporta ni Presidente Marcos sa Balance Luzon, bagamat umangat din umano siya sa Mindanao.
Samantala, nanatiling malakas ang suporta ni VP Sara sa Mindanao habang balikatan or di kaya ay bahagyang umangat si PBBM sa ibang bahagi ng Visayas Region. Samantala, matatanggap na, ito naman may pa-good news kahit paano, ng mga kwalipikadong kawani ng gobyerno kabilang ang mga military at uniformed personnel ang kanilang mid-year bonus simula ngayong araw ng Biyernes, Mayo 15. Sa anunsyo ng Department of Budget and Management o DBM, tinatayang 73.456 billion pesos ang inilaan para sa fiscal year 2026 mid-year bonus na pakikinabangan na mahigit 1.9 na milyong qualified government officials. Ayon sa DBM, bahagi ito ng pagkilala ng administrasyon sa kanilang sakripisyo at serbisyo. Sa ilalim ng DBM Budget Circular No. 2017-2, katumbas ng isang buwang basic pay ang matatanggap ng mga kwalipikadong empleyado. Sana all. Oo. Tayo ba? Wala eh. Hindi naman tayo kawani Kaya ng nga gobyerno eh. Pribadong institusyon tayo. Pero okay lang. Happy na rin kami para sa inyo. Ang importante, may trabaho. Yes. Ayan. May pambayad tayo ng bills. Ng kuryente. At taabot naman sa 46 na lugar ang inasang masasapul na mapanganib na antas ng heat index o init factor ngayong araw ng Biyernes. Ay sa DOST Pag-asa, posibleng pumalo sa pinakamataas na 44 degrees Celsius. Ang heat index sa Tuguegarao City sa Cagayan, Muñoz, Nueva Ecija, gayon din sa bayan ng San Ildefonso, Bulacan, Kamiling at Tarlac City, Sangli Point sa Cavite, maging sa Borongan at Gian Eastern Samar. Dito naman sa Metro Manila, inaasang aabot sa 42 degrees Celsius ang mararanasang peak heat index sa Pasay City at Quezon City. Kabilang din sa mga lugar na nasa danger level ang init factor. Ayan, Dipolog, Bukidnon, Davao City at buong rehiyon ng Surigao at Tagusan na makaranas ng hanggang sa 43 degrees Celsius. Sa iba pang balita, itinanghal si DSWD Secretary Rex Gatchalian bilang top-performing cabinet member. Ito ay batay sa pinakabagong Boses ng Bayan nationwide survey ng RPMD Foundation na ginawa noong Abril 1 hanggang 8 para sa 5,000 respondents. Si Gatchalian ay nakakuha ng pinakamataas na 87% na index of governance, kalakip ang 85% na trust at 89% na approval rating. Pumangalawaan sa kanya si Education Secretary Sonny Angara na may 85%. Pangatlo si DILG Secretary John Vic Remulla with 82%. Parang mga nasa pageant. Pang-apat si Secretary Vince Dizon ng DPWH with 80% at panglima naman si Executive Secretary Ralph Recto na may 78%. Kasama din sa top performing officials sina DTI Secretary Cristina Roque, Gibo Chodoro ng DND, pang-8 si Special Assistant to the President Anton Lagdameo, pang-91 pang-9 pala, kala ko pang-9, sorry. Pang-9 si PCO Chief Secretary Dave Gomez at pang-10 naman si DMW Secretary Hans Kakdak. Ayon kay Dr. Paul Martinez, Executive Director ng RPMD, binigyan ng pagkilala ng mga respondent ang pagiging aktibo sa epektibo ng top performing cabinet member sa pangunguna ni Secretary Gatchalian. Babalikan pa natin yung pagdetalye ng ating mga nagbabagang balita. Standby lang po sa ating mga reports at syempre, standby din sa ating mga masugid na tagapakinig dahil mamaya ay tatawagan na natin kung sino nga ba ang maaaring makatanggap. Yan ang ating munting pa premyo, makatulong man lang sa mga gastusin ninyo sa pang-araw-araw. Di ba? Pantawid gutom. Kahit pa paano. Malaking bagay na rin ang 500 piso sa mga panahong ito. Mga panahong ito, napakaswerte mo kung ikaw ay makakain 3 beses sa isang araw. Correct. Kaya Pilipinas, ang oras alas 4:33 ng hapon, kayo ay tumutok lamang sa break time. Ang oras alas 4:38 ng hapon. RH Break Time! At nasa linya na natin ang napakamaswerteng napabiyayaan sa ating promo na Kring Kring Panalo. Kaya naman, take it away, Het!
Anya na rin sa drum roll natin, Het. Makinig maigi! Ito na ang chance mo na manalo ng instant 500 pesos kapag narinig mo na ang mahiwagang kring-kring. Tignan mo na ang iyong cellphone, baka ikaw na ang susunod naming winner sa kring-kring panalo malakas sa telepono. Paano sumali? Bisitahin ang Facebook page ng DZRH, fill up pa ng Google Sheet na nakapin sa DZRH FB page at hintayin ang aming tawag sa telepono. Kring-kring na! Kring-kring! Magandang hapon sa iyo, Maricel Roque. Magandang hapon din po. Yes, kayo po ay taga? Tagig po. Uy, Tagig. Ano ba ang specialty ng Tagig? Hindi ko alam eh. Ano ba, meron bang special sa Meron Taguig? po kaming ngayon. Ano yun? Meron festival. Festival, Anong pesta. festival? Anong festival? Melon po. Melon. Oo, melon. Wow. Ang tanong natin, Ate Maricel Roque, hindi na natin pahihirapan pa. Anong himpilan ng radyo ang kauna-unahan at number 1 sa Taguig City? At sa buong Pilipinas. Of course. DZRH po. Congratulations! Ayun. Dahil dyan, hindi na rin magpapatumpik-tumpik si Wina Pearl kung paano ka ba bibigyan ng 500 pisong papremyo dahil nasagot mo ang ating mahiwagang katanungan ngayong hapon na ito. Congratulations, Maricel Roque ng Taguig City! Thank you po. Maraming salamat. RH Break Time! At dumako na tayo sa ating mga reports. Pangulong BBM, pinaaaproba ang implementasyon ng mga prioridad na proyekto at programa. Idatal mong balitang yan, RH14, Leth Narciso. Miss Leth. Kaya nagtulong ang ilang ahensya ng gobyerno sa Malacanang para i-assess ang implementasyon ng mga proyekto at programa ng administrasyon. Kasunod ito ng utos ni Pangulong Bongbong Marcos na bilisan ang pagpapatupad ng mga prioridad na proyekto at programa para mapalakas ang paglago ng ekonomiya sa harap ng mga pandaigdigang hamon. Nakasama ng Executive Secretary Ralph Recto sa meeting ang mga opisyal ng Department of Agriculture, Department of Transportation, DPWH, DepEd at BBM na nangangasiwa sa big ticket programs. Tinalakay ng mga ito ang mga issue sa paggugol ng pondo para mapabilis ang proseso sa pagitan ng disbursements at releases. Nabatid na sa ngayon ay umaabot na sa 1.2 trillion pesos ang naipalabas na alokasyon, kaya naman umaasa ang ehekutibo na mararamdaman ito ng publiko sa lalong madaling panahon. Targeting agarang maresolba ang ilang understanding. Inilatag naman ng mga opisyal ang mga bagong patakaran sa procurement na magpapabilis ng acquisition para maiwasan ang pagkaantala ng delivery. Ito si Leth Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipina, una sa Pilipino. Samantala, alamin pa natin ang iba pang detalye sa panawagan ni Senate President Alan Peter Cayetano na suspindihin din si NBI Director Matibag. Raymond Taas sa detalye, paring Raymond. Paring Romel, humirit si Senate President Alan Peter Cayetano sa Ombudsman na dapat ay suspindihin rin si NBI Director Melvin Matibag. Ito ay kasunod ng 6 na buwang suspension kay retired General Mawa Plasco na siyang Chief of the Sergeant at Arms o USAP. Ayon kay Cayetano, welcome sa kanilang gagawing investigasyon ng Ombudsman sa nangyaring pariyan. Ngunit sana ay sinabihan sila sa suspension kay General Plasco dahil magkukumpin na sila bilang impeachment court sa Lunes. Kailangan nilang matiyak ang seguridad at walang mangugulo at sila ang mapagbibintangan. Gito kay Tano, mas suspect si Matibag kaysa kaya Plasco sa nangyaring putukan sa Senado, kaya dapat lang siya suspindihin din. Ito si RH20, Raymond Advance para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat lang kay Raymond. Samantala, Senator Robin Padilla pwedeng maharap sa kasong obstruction of justice and harboring a fugitive. Idetalye mo balitang yan. RH12, Milky Ganan. Manang Milky! Teya at Romel binalaan si Senator Robin Padilla na maharap ito sa kasong obstruction of justice and harboring a fugitive. Ang mabala ay nanggaring kay dating Justice Secretary at ngayon ay Representative Leila de Lima ng Mamayang Liberal Party List matapos matukoy na tinulungan umano ni Padilla sa Senator Ronald Bato de la Rosa na makapuslit sa premises ng Senado para matakasan ng aresto. Ayon kay de Lima, ang taong bayan at ang ating batas ang talo
sa pagtakas ng dating hepe ng PNP sa kanyang pananagutan. Sabi ni De Lima, sa mga pangyayari ito, pinapakita lang na hindi dapat isisin dito sa ating bansa ang mga kasabwat ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dapat ang hearing ay sa The Hague ng International Criminal Court o ICC dahil na-influensahan lang ilan natin mga institusyon. Nagpagpa ni De Lima, hindi sa magtataka kung ang nasa likod ng pagtakas ay mismong sa Senate President Alan Peter Cayetano dahil botante niya ito sa naganap na Senate coup. Ako si Milk Reguna nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Defense Chair tiniyak na hindi kasangkapan ang Marines sa nangyaring shooting sa Senado. RH number 52, Edniel Parosa sa detalye. Edniel. Romel, dumistansya na si Defense Secretary Gilberto Chidoro Jr. sa nangyaring shooting incident sa Senado sa harap ng ugong na pag-aresto ng International Criminal Court kay Senador Ronald De La Rosa. Ayon sa kalihim, siniguro niya at ang Armed Forces of the Philippines kay Pangulong Bongbong Marcos na hindi naging kasangkapan ng Marines sa nagganap na putukan. Hindi kahit pa naka-deploy sa lugar ang contingent bilang bahagi ng suporta sa perimeter security. Patay na rin sa hirit ng Office of the Senate Sergeant at Arms. Kahapon kasama ang AFP sa mga itinatawag ng Presidente sa Malacanang matapos ang insidente. Na kumustahin natin ngayon kung ano yung napag-usapan. Sinabi lamang ni Chidoro na wala silang role. Pero hindi na ginagdagan pa yung kanyang komento tingil sa kanilang napag-usapan. Pakinggan natin, Secretary Chidoro. Kami ay nagtawagan yung regarding yung participation ng Marines lamang. They're there to provide physical security dun sa area at hindi maging kasangkapan ng law enforcement. Laura nang ipinaliwanag ng AFP na rutinong pagpapadala ng Marines sa Senado at iba pang vital installation sa bansa tulad na lamang ng Malacanang at the Department of Foreign Affairs. Kumpiyansa naman si Chidoro na sa kabila ng mga pinakahuling kaganapan, mararatiling profesional at nakatutok hanay ng kasundaluhan. Samantala, Alakay Romel, mayroon ding development mula naman sa Campo Crame. Ito ikaugnay pa rin ng ibinunyag ni Chief suspended Chief Mao Plasca na humirit daw di umano si Senator De La Rosa sa PNP na doon na lamang nagpokus sa hanay ng pulisya. Ang binabanggit ng National Police, hayaan nila muna una na dumulong itong mga investigasyon sa nangyaring shooting incident. Pero pagdating doon sa issue ng pagkosuli kay Senator Bato, binabanggit lamang ni PNP spokesperson, Police Brigadier General Rando Tuanyo, no comment muna ang kanilang hanay. Ako si Adriel Parosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel Parosa. Pilipinas, ang oras alas 4:47. Ilan po munang paalala? RH Break Time! Wala mo ng basehan at walang sustansya ang sinabi ni Vice President Sara Duterte tungkol sa charter change. Iyan ang reaksyon ni Palace Press Officer Claire Castro sa pahayag ni VP Sara na inuuna lang ang administrasyon o ng administrasyon ang pagpapakulong sa mga may kaso sa International Criminal Court gaya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at Senator Bato de la Rosa bago isunod ang Chacha. Ayon sa Vice Presidente, kapag pinag-usapan ng Chacha, ibig sabihin ay hindi na bababa sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos. Mariin naman itong pinabulaanan ni Castro. Sabi ng Palace official, nakakahiyang magkomento sa mga walang basihan at walang sustansyang pahayag ng pangalawang Pangulo. Lumahok na din ang Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV sa panawagan sa Senado maagad mag-convene bilang impeachment court para litisin si Vice President Sara Duterte. Inamon din ng PPCRV ang mga senador bagawing patas, impartial at transparent ang paglilitis batay sa ebidensya at batas. Nagbabala ang grupo na sakaling hindi makamit ang naturang pamantayan, tiyak na maapektuhan ang kredibilidad ng institusyon at kahit maging ang ekonomiya ng bansa. Binanggit ng grupo na dahil na i-transmit na ng Kamara ang Articles of Impeachment sa Senado, ang susunod na yugto ng constitutional process ay nasa bakura na ng mataas na kapulungan. Bukod sa PPCRV, nagpahayag din ng kaparehong saloobin ang Makati Business Club, Management Association of the Philippines at ilang paang samahan.
Libre muna ang terminal fee sa mga Public Utility Vehicle o PUV na gumagamit ng Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX sa loob ng 3 buwan simula Mayo 18. Ito ang inanunsyo ng Department of Transportation o DOTR, kabilang sa mga makikinabang ang mga city at provincial bus, traditional at modern jeepney, UV Express at taxi. Ayon sa DOTR, layunin nito makatulong sa mga operator ng PUV na naapektuhan ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis dahil sa tensyon sa gitnang silangan. Posible rin umanong mapalawig ang pagpapatupad nito depende sa magiging resulta ng assessment ng DOTR. Pansamantalang isinara ang Bontoc-Baguio National Road sa Cabana, Sabangan Mountain Province kasunod ng malawakang landslides. Ayon sa Sabangan Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, humarang ang naglalaki ang bato, bumagsak na puno at iba pang debris sa gitna ng kalsada. Pinayuhan ang mga motorista na dumaan muna sa ibang ruta at mag-ingat sa banta ng pagguho ng lupa. Ligtas na nakabalik ng bansa ang bagong batch ng mga repatriate mula sa Kuwait bilang bahagi pa rin ng patuloy na repatriation efforts ng pamahalaan sa gitna ng tensyon sa Middle East. Lumapag kaninang umaga sa NAIA Terminal 1 ang Kuwait Airways Flight KU415, lulan ang 322 overseas Filipino workers. Kasama nilang dumating sina Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak at OWA Administrator PY Kaunan at personal na nangasiwa sa mga repatriation efforts sa Middle East. Inaayos na ng DMW at OWA ang mga matatanggap na financial assistance, temporary accommodation at transportasyon ng mga OFW pauwi sa kani-kanilang mga probinsya. Ang bagong batch na ito ay bahagi lamang ng libu-libong Pilipino sa gitnang silangan na humihingi ngayon ng saklolo sa pamahalaan dahil sa banta sa kanilang seguridad at trabaho. Kinestyon ng mga magsasaka sa Cordillera ang plano ng Department of Agriculture sa pag-aangkat ng toneladang carrots. Ayon sa kilusang magbubukid ng Pilipinas, dehado na naman ang mga nagtatanim na namomroblema sa farm-to-farm gate prices at sa mataas na gastos sa produksyon. Sa isang pahayag, idiniin nito na mataas na nga ang presyo ng krudo at wala pang sapat na suporta pero tuloy pa rin ang importasyon. Una nang sinabi ng DA na bahagi ng strategic importation ang kanilang ginawang pag-aangkat para matustusan ang supply sa merkado. Samantala, mahigit 15 milyong halaga ng hinihinalang shabu ang nakumpiska sa Villa Conchita Subdivision, Barangay Bago Galera, Davao City. Naaresto sa operasyon ng sospek na kinilalang si alias Bay. Batay sa ulat, umaabot sa 15,640,000 ang tinatayang standard drug price sa mga nasabat na shabu at nasamsam din mula sa sospek ang isang kalibre .357 na revolver at 2 bala. Nahaharap ngayon ang sospek sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at Comprehensive Firearms and Ammunition of Regulation Act. At hindi naman nagkamali ang isang mananaya na isa palaran sa loto ang napipirang 50 pesos sa kanyang bulsa. Ito'y matapos madali ng naturang Lotto Better ang mahigit sa 35 million pesos na jackpot prize sa 642 draw. Ayon sa PCSO, Tubong Negros Occidental ang solo lucky winner na isang solo parent. Sabi ng instant millionaire, 50 pesos na lang ang laman ng kanyang bulsa na maisipan niyang tumaya sa loto. Lucky pick ang ginawa niyang pagtaya para masungkit ang winning numbers na 22, 34, 42, 19, number 3 at number 25. Para sa kanya talaga. Congratulations. Oo, So biruin mo, lucky pick. yes. Sabi niya meron daw siya ng inaalagaan na numero eh. Pero nag-lucky pick siya that day. oo, during that time, lucky pick ang pinili niya. Wow, Ang congratulations. swerte. Sana po maging masinop kayo sa Yes. paggamit ng inyong napanalunan. Samantala, dumako na tayo sa ating Break Time Global News. 11 pasaherong sakay ng bumagsak na eroplano sa Florida, USA nakaligtas. US officials agad na naisalba ang mga biktima. Idetalye mo balitang yan, James Galange. Sa Amerika, milagrosong nakaligtas sa 11 sakay ng eroplanong galing Bahamas na patungo sana ng Melbourne, Florida.
kung saan sa karagatan lumapag ang passenger plane at matapos ang ilang oras ay agad na rin itong sinalba ng US Air Force at US Coast Guard. Sinakay sa rescue helicopter ang mga biktima at agad dinala sa Melbourne Orlando International Airport para doon bigyan ng paunang lunas. Kasalukuyan pang iniimbestigahan ng mga otoridad sa Bahamas ang sanhi ng plane crash habang wala pang impormasyon kung ilan sa mga nakaligtas ang kinailangan bigyan ng medical attention o nagtamo ng malulubhang sugat. Ito si James Galangan ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At sa balitang pampalakasan, Angel Canino, Ami Provido at Shevana Laput ng De La Salle hindi na rin sasama sa Alas Pilipinas Training Pool. Alamin natin kung bakit sa pamamagitan ng report ni Millie Borja. Millie. Nagdesisyon na rin ang Alas Pilipinas players na sina Angel Canino, Amy Provido at Shevana Laput na hindi muna sumama sa training pool ng Alas Pilipinas para sa nalalapit na AVC Women's Cup na gaganapin mula June 6 hanggang 14 sa Candon City. Sa isang pahayag noong Webes, sinabi ni Canino na napagdesisyonan nilang unahin muna ang pagpapagaling at pagpapahinga ng kanilang katawan matapos ang matinding kampanya sa UAAP Season 88 kung saan nagtala ang LaSalle Ladies Spikers ng perfect 16-0 sweep patungo sa kampyonato. Ayon kay Canino, isang malaking karangalan ang maimbitahan sa national team training pool at makapaglaro para sa bansa. Ngunit kailangan muna nilang mag-recover mula sa nakakapagod na collegiate season upang maibigay ang kanilang pinakamahusay na laro sa hinaharap. Dagdag pa niya, naiparating na nila ang kanilang desisyon sa Philippine National Volleyball Federation at kahit hindi sila makalalaro sa pagkakataong ito, buo pa rin umano ang kanilang suporta sa Alas Pilipinas para sa AVC Women's Cup 2026. Si Canino ay naging bahagi ng Alas squad na nagwagi ng bronze medal sa AVC Women's Cup noong 2024 kung saan itinanghal siya bilang best opposite spiker kahit hindi iyon ang kanyang natural na posisyon. Noong nakaraang taon, bumalik siya sa kanyang posisyon at kinilala bilang AVC best outside spiker matapos pumunuo ng Alas Pilipinas hanggang sa finals bago matalo kontra Vietnam. Naglaro rin si Canino at Provido sa 33rd Southeast Asian Games habang matagal na rin kabilang si Laput sa mga minomonitor ng Alas Pilipinas program sa nakalipas na 2 taon. Kabilang ang LaSalle Trio sa mga pangunahing manalarong hindi muna sasama sa national team ngayong taon kasama sina Gia de Guzman, Bella Belen at Alaysa Solomon. At yun ang mga latest updates sa mundo ng sports. Ito si Millie Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At umako naman tayo sa ating break time showbiz. Bella Padilla iginiit na magkaiba ang kanilang paniniwala at pananaw ng tiyuhin na si Senator Robin Padilla. Itatali mo balitang yan, Angelica Cosme. Kasunod ng mga kaguluhan sa Senado, partikular na ang mga isyong nag-uugnay kay Senator Robin Padilla, nadadawit din online ang kanyang pamangkin na si Bella Padilla. Ang aktres bumuelta sa netizen na kine-question ang kanyang pagsasalita tungkol kay Senador Bato de la Rosa, ngunit tahimik umano ito tungkol sa kanyang tito Robin na isinama pa umano ni Bella sa kanyang latest project. Paliwanag ni Bella, wala siyang kinalaman sa casting ng naturang palabas. Disyembre pa raw nang maisali siya rito habang kamakailan lang naging bahagi ng cast ang tiyuhing senador. Kasunod niyan, iginiit din ng aktres na bagamat magkamag-anak sila at malaki ang pasalamat sa kabutihan ng actor-politician sa kanilang pamilya, ay nananatilian niyang magkaiba ang kanilang paniniwala at pananaw sa buhay. Maugunita ng maliban sa ugnayang De La Rosa at Padilla, laman din ng mga balita noong nagdaang araw nang magkainitan sila ni Senator Kiko Pangilinan sa Senado. At yan ang latest sa mundo ng mga sikat. Ito po ang inyong showbiz angel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At batiin lang din natin ang masugid nating taga-subaybay. I think mula sa Marikina to Nakilala niya tayo kanina, si Lito Oliveros. Oliveros of Marikina. I suppose Marikina siya. Lito Oliveros of Marikina. Yes. Maraming salamat po sa inyong pagtutok sa atin, palatuntunan at sa ating himpilan. At yan na po ang kabuuan ng ating programang Break Time. Nakasama niyo po ngayong Thank God It's Friday. Ako po si Thea Petro Carpuz. At sa ngalan ni Boss Deo Macalma, ito ang inyong lingkod, si Romel Fuertes. Ay, congratulations of course. Kilala kanino? kasi diba, nanalo sila ng sa golf? Oo, sa golf. Ayan, congratulations. Parang si Boss Junnik daw din nanalo din. Dali din, Congratulations po sa inyo. Pilipinas, susunod na balansyado po mabalita hatid sa atin ni Ka Henry Urit, Miss K. Karen Oyong. Ang oras, 5:00 in punto.